Tapos na ang 10 araw na palugit ng Kamara para bumalik ng bansa si Saldico. Pero sa halip na umuwi, nagbitiw si Ko sa pwesto. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa DOJ. Joash, ano ang reaksyon ng ahensya sa pagbibitiw ni Ko? Corina, face the music. Yan yung panawagan ni Justice Secretary Boying Remulla kaya resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Patungkol yan sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects at budget insertions. As per latest monitoring daw ng DOJ, nasa Spain pa rin si Ko. Ito ay sa kabila ng pag-revoke ni House Speaker Bogie D sa kanyang travel clearance. Depensa ni Ko, kinakailangan niya ng sapat na oras sa ibang bansa para umano sa kanyang medical treatment. Pero para kay Secretary Remulla, hindi na siya umaasang babalik pa ang kongresista sa bansa, lalo pat nag-resign na ito bilang mambabatas kanina. So far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. That's inevitable. Kasabay ng panawagan kay Ko, inilahad din ni Secretary Remulla na iimbitahan na ng ahensya sa mga susunod na araw ang mga kongresistang dawit sa flood control scandal. Kasunod yan ng mga pangalang inilahad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ng former DPWH officials sa Senate and congressional hearings. We will invite them first. We'll let the NBI invite them. If they do not show up, then we will have the NBI subpoena them. May subpoena powers din naman niya. Kasi sila active active investigation to of charges in sworn statements. Nagpaalala naman ng DOJ sa mga ini-evaluate sa Witness Protection Program na mag-behave accordingly. Yan ay matapos mag-viral ng finger heart post ni Sara Diskaya noong nakaraang Sabado. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bagamat protected witnesses na ang mga Diskaya, hindi nawawala sa usapin ng restitution, lalo't kinakailangan umanong maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan dahil ayon sa expose ni Senator Ping Lacson na abot sa 207 billion pesos yung nakamang kontrata ng Diskaya Firms mula 2016 sa DPWH. Corina. Joash, ang pinag-uusapan kasi ay although revoked yung kanyang travel clearance, parang hindi na siya applicable dahil nga siya'y nagbitiw na sa tungkulin bilang isang congressman. Ang tinatanong ng tao ngayon ay yung pag-revoke ng kanyang pasaporte. Yan ay hindi pa ginagawa ng gobyerno. Ito ba'y dahil wala pang charges against him to compel him to come back to the Philippines? Ako rin na yung proseso nga na yan na pag-revoke ng passport at pagpapadala kaya resign congressman ko dito sa Pilipinas ay isang mahabang proseso nga raw ayon kay SOJ Remulla. Kanina sinabi niya na may tinitingnan na lang ngayon yung development doon sa Blue Notice at if ever na ma-issuehan ng warrant itong si resign congressman ko ay makikipag-ugnayan na sila sa Interpol nang sa gayon ay mapadala dito sa Pilipinas ang resigned congressman na si Zaldico. Corina. At ang pinag-uusapan din na kanyang final destination is sa Portugal. Sa ngayon, kumpirmado ba na nasa Espanya pa rin siya? Yung sa Spain, Corina, ito raw ay base sa latest monitoring pa lang ng DOJ. Pero ayon nga kay Secretary Remulla, tinatrack pa rin talaga nila yung location dahil nga raw ay palipat-lipat ng lokasyon itong si resigned congressman ko. Pero sabi niya nga kanina, ang kanyang paninigurado, if ever daw ma-issuehan ng warrant at magkaroon nga ng charges, ay agad silang makikipag-ugnayan sa international authorities nang sa gayon ay mapadala agad dito sa Pilipinas si congressman ko at maharap niya yung mga charges o yung mga complaints na maaaring i-file sa kanya sa korte dito sa Pilipinas. Corina. Ayun. So yun ang hinihintay, na siya ay masampahan ng kaso para siya ay maging isang opisyal na pugante. Bago mangyari yon, walang pwedeng magpilit sa kanyang bumalik ng Pilipinas. Tama ka dyan, Corina, hindi pa nga daw fugitive yung tawag sa kanya. Pero sabi ni Secretary Remulla, base daw sa kanyang personal or past experiences, yung mga ganito raw na hindi na o biglang lumalabas ng bansa kapag may hinaharap na issue, posible raw na hindi na raw ito bumalik sa bansa voluntarily. Although sabi niya nga na hindi pa siya fugitive right now, possible daw na in the future, fugitive yung maging status sa kanya at kailangan siyang ipadala forcefully pabalik dito sa Pilipinas. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa DOJ.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.